So magandang umaga po sa bawat isa. Nato mo lang Pastor Furnace Vlog na magtatalakay ng isang paksa sa oras ito. At ato po tatalakayin ay is about Gospel of Matthew. That is Sunday sermon din. Ito ang ating tinalakay ngayong umaga. At ang ating pong teksto ay makikita natin sa Matthew 19:30. Ano po? So, pero bagong lahat, shoutout po muna sa mga nanood sa atin, sa ating huling vlog. Ano po? So, shoutout natin, Remy Delgado, Ronhi Ramonida, Joseph P. Marescotes, Edge, ko pilido, ano? Tapos Teresita Rayos, Llorando, Ricardo Rayos Kaluluan, Rosilyn Pereira Carion, John Albert Bergola, Marie Ebora Balsote, Or Mindoro News, Nori Ramonida, Teresita Rayos. Nabalita na po pala natin ano. Llorando. Okay, so tama ba? Nabalita na natin po siyang na-shoutout na ano po. So ang ating pong tekstong gagamitin ay ang nasa Matthew 19:30. Sabi po ay ganito, ay ngunit maraming nauna na maging huli at maraming nahuhuli na mauna. Ano po? So ang ating pong paksa sa oras ito ay ang una ay magiging huli. Ang salitang una ay tumutukoy sa yaman, edukasyon. No? Ito yung pinapalagan pala ng tao. No? So ang gusto sabihin dito ng Panginoon ay yung pinapalagan. Kasi pag tinignan mo yung ano, yung verse 30, chapter 19, pag nagsimula ka sa verse 16, tumutukoy pala yun sa pinapalagan ng tao. Katulad ng binatang mayaman, no? Pinakita doon na yung binatang mayaman ay sinabi ng Yesus sa kanya, kung ibig mong ganap ay pagbili mong yung ari-arian, ano po, at sumunod ka sa akin. Nalungkot po yung binatang mayaman. Kaya sabi dito, napakahirap, sabi niya napakahirap pumasok ang mayayaman sa kaharian ng Diyos. Ano? Hindi sinabing hindi maliligtas o hindi makakapasok. Mahirap silang pumunta sa kaharian ng Diyos. Ano po? Kasi nga, ang una o priority na sa buhay ay ang yaman. Pag sinabing una, tumutukoy sa mga priority ng tao. Yaman, edukasyon, katayuan, ano yung katayuan mo sa buhay o talento, lalo sa mga politiko ngayon. Talagang mas binibigyan ng emphasis yung politiko. Sana, tumatakbo lang sila, pagtakbo lang. Pero, masyadong binibigyan emphasis na pag ako ay naupo, ay magiging pinuno. Ano po? Yun. O, ibig sabihin, mas angat ako sa iba. Ano? Yun yung gusto sabihin dito. Katayuan at talento na binibigyan ng pagpapalaga sa mundo at kung minsan kahit na simbahan. Kahit pala sa church, ano po, nangyayari po yan na gusto lagi ng posisyon umangat. Ano? Yan. Minsan ay mas gusto mo na maging Panginoon din sa simbahan. Diba? Yun. Hindi ka pa nakontento sa pagiging pastor, gusto mo pa ay yung mas mataas pa sa pastor. Ano? May mga tao na, may mga nagsasabi pa rin na, may mga tao din na ganyan, ano, na ang kanyang binibigyan ng emphasis ay, wag mo na akong tawagin, ano, dapat hindi ako pastor, ako yung doktor. Ano. So masyadong binibigyan ng emphasis, ano, malaga. Pero sabi dito ng Panginoon, yung maraming nauna na maging huli at maraming na huli na mauna, ibig sabihin, yung pinapalagan mo, yung binibigyan ng emphasis na pinakamagas na inakala mo, yung pala rejected sa harapan ng Diyos. Ang salitang huli naman ay tumutukoy sa hindi kinikilala at tinuturing din na hindi mahalaga. Ibig sabihin yung hindi nonsense ito, walang kwenta yan. Lalo pag sa church ay binapunta dyan na na mukhang gusgusin, taas maliit ang offering. Minsan may pastor po ganyan, andito ka ng offering. Pero sabi ng Panginoon, titingnan natin, nilarawan na Jesus yung sa mga nagbigay sa mga nagbigay, yung babaeng balo na ang kanyang binigay ay isang kusing. Samantala, ang dami nagbigay na mayayaman. Diba? Na sa tingin ng mga alagad, sabi ng mga alagad ay mas siyempre may yung babaeng balo, ano? Yung babaeng yung mayayaman, na laking binigay nun eh. Alam niyo, ang gusto sabihin dito ng Panginoon, kahit pa malaking binibigay mo, ay hindi tanggap ng Panginoon. Bakit?
Unang-una, chicken feed lang sa yun eh. Pero itong babaeng balo, yung binigay niya buong kabuhayan niya. Diba? So, anong ibig sabihin? Yung inakala natin hindi mahalaga, ay mahalaga pala sa harapan ng Panginoon. So, sabi dito, yung salitang huli, ibig sabihin yung hindi mahalaga pala sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao, ay mahalaga sa Diyos. Yun. Sa dati na panahon, marami na naiisip, na nag-iisip na mahusay na pinuno, o marami tayong naiisip na yung mahusay na pinuno sa simbahan ay bibigyan ng mga posisyon sa likod ng iba. At marami na hindi kilala ay tataas sa malalahating posisyon. Kung sinasabi, ibig sabihin yung hindi, sa tingin natin, hindi, walang karangalan, ito pala yung may karangalan sa Panginoon. O di ba? Sabi sa 1 Corinthians 15:41-42, iba ang kalutian ng araw at iba ang kalutian ng buwan at iba ang kalutian ng mga bituin sapagkat ang isang bituin ay naiba sa ibang bituin sa kalwalatian. Sa verse 42, gayon din naman ang pagkabuhay na maguli na mapatay, itinatanim na may kasiraan, binubuhay na maguli na walang kasiraan. So, ang tinutukoy po dito ay pinapalagan ng Diyos ang mga tao hindi sa pamagitan ng panlabas na pagpapakita, yung outward manifestation. Hindi mahalaga sa Panginoon ang posisyon mo sa lupa. Yung mga taong walang posisyon, katulad ngayon mga kapatid, kasi church naman nangyayari, mas gusto ng iba mag-song leader kasi kitang-kita yan, Mas gusto ng iba yung napupuri sila, At alam nyo, delikado din po kami mga pastor, dahil marami kaming naagaw na glory ng Panginoon. Kasi na sa Diyos lang, ay mga para sa iyo, binanatan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Matthew 6:1, pag-ingatan nyo magpakita ang taong paggawa nyo na mabuti. Kapag ginawa nyo ito, wala kayong magatanggap na gatimpalaan ko. Yung balo, hindi ganong pinalagan yung kanyang binigay. Kusing lang binigay. Pero sabi ng Panginoon, yung sa tingin nila na hindi, walang kwentang pagbibigay, yung pala mahalaga sa Diyos. Ganun din po sa simbahan. Kung ikaw tagalinis na ng CR, magala ka. Bakit? Yan yung hindi nakikita. Minsan kasi ayaw nila yung maglinis ng CR. O di po ba? Gusto nila yung nasa pulpito, mag-preach, di ba? Mas gusto yung song leader kasi napupuri yun di po ba? Pero pag linisin mo ng CR, ayaw nila. Kasi ang tingin nila, walang kwenta yun. Pero yun palang mahalaga sa Diyos. O di po ba? Yan. So sabi dito, ang pinapalaga ng Diyos ang mga tao, hindi sa pamagitan ng panlabas na pagpakita o outward manifestation, kundi sa pamagitan ng katapatan, kadalisayan, at pag-ibig ng kanilang mga puso. O di po ba? So yun po sinasabi. 1 Samuel 16:7. Sabi sa unang Samuel chapter 16 verse 7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat akong itinakwil siya sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. O ito po yung pangyayari kay Saul. Nakita ni Samuel ito, okay. Yun yung unang tinanggap ng Panginoon. Diba? Pero ba't na ko lang na-reject Si Saul, po? Nakisig, okay nga ito, karapat dapat to sa paging hari, Yun. Pero nangyari, na-reject ng bandang huli. So, ibig sabihin, yung tao na naglalagay noong posisyon na yun, o dahil nakadepende sila sa panlabas na, na uri ng tao. Example, yung gwapo, kailangan matikas, gaya ni Pastor Kent, Yan, matikas. Yun. Yun yung sa tingin nila, karapat-dapat, Yun. Pero nung magkamali po si Saul, tinakwil siya ng Panginoon. Di ba? So, kumbaga sinasabi ng Diyos, yung unang pinili nyo ay rejected sa harapan ng Diyos. Diba? Subukan natin. Wala naman po samasain yung mga ibinigay na suwestyon. Sige, ito. Tinanggap muna ng Panginoon yun. Pero ba't nang uli, anong nangyari? Nagkamali si Saul. Pinatalsik siya sa paging hari. Pinilit si David. Yun.
Ano sabi dito? Ano po? Sa verse chapter 16, verse 7. Ito na yung pagpili ni Samuel. Ano? Okay, so sabi dito, sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking tinapod siya. No? Sabihin, para kay Samuel, nanghinayang siya na si Saul, kasi si Saul matikas eh. Sayang yun. Okay, gwapo pa naman. O, di ba? Nanghinayang siya kasi nga, malakas si Saul. Eh, sino na ngayon ang papalit? O, di ba? Pero sabi ng Panginoon, yan, huwag mong tingnan ng kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking tinapod siya, sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So, puso po ang mahalaga dito. Ano po? So, sabi po sa Mark 12:42 to 44, at lumapit isang babaeng bao, sa King James ito, ano po? Sa Tagalog ay balo. Siya naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos ang beses. Kasi, hindi natin pwede sabihin hindi ito inspired, ano? Bagamat iba ang salin nito, pero inspired din yan. Kaya kahit bao yan, ay huwag natin baguhin. Kasi si Haring Jaime, Tagalog po ito, siya yung may sulat dito. At siya naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos ang beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang alagad at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babae ito ay naghulog na higit kaysa sa lahat ng nanguhulog sa kabangyaman. Naghuhulog, ano? Kita nyo, sa kabangyaman, ano po? Yan. Ano sabi dito ni Jesus? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babae ito ay naghulog na higit kaysa lahat ng naguhulog sa kabangyaman. Okay. Ngayon titingnan natin, kahit siguro ako ang kasama ng Panginoon ng mga alagad, sabihin ko, panis naman yung binigay ng balo. Tapos marungis pa yung balo. Kumbaga, pangit yung pananamit, ano? Kaya sabi niya, ito malaking binibigay nito. Pero sabi ng Panginoon, ang dukhang babaeng bang ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghulog ng kabangyaman. So sa harapan pa ng Panginoon, precious yung binigay ng babaeng balo. Diba? Yun. Ibig sabihin, ang ibang pagtingin ng Diyos sa pagtingin ng tao. Sabi ng Panginoon, di ba, sabi doon, my ways are not your ways. Ang ways ninyo, ang yung thoughts, sabi dito, my thoughts are not your thoughts. So, ang kaisipan ng tao, kaya dito nagkamali yung mga Hudyo eh. O di po ba? Sa pagbibinta na kay Jesus na hindi man ba ito Mesyas, bakit? Kasi ba yung sinasabi, ano? Yun. Kasi namali sila impresyon kay Jesus. Di po ba? So marami din mga tao na nag-underestimate sa iyo sapagkat ina-underestimate ka dahil sila ay merong posisyon, mas magandang buhay sa iyo. Pero tandaan mo kapatid, yan, mas kinakarangal ka ng Panginoon. Sa verse 44, kung bakit sinabi na mas mahalaga yung binigay, yun, kaysa sa lahat na naguhulog doon sa verse 44, sapagkat sila lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis, datapat siya sa kanilang kasalatan, ay nihulog ang buong nasa kanya sa makatuwid bagay ang buong kanya ikabubuhay. Ang tanong, lahat ba na bibigay ng buong kabubuhay niya ay sa gawain ng Diyos ay pagpapalain ng Diyos? Depende. Bakit depende? Kasi kung ginagawa mo lang yan para magyabang, hindi din tanggap ng Panginoon. Kasi kailangan tamang puso mo. So kasi minsan, iba yung pananaw natin sa pananaw ng Panginoon. Kailangan dito ay puso ang tinitingnan dito. Sabi sa Matthew 26:7-13, ay lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidang alabastro ng unggwento na lubhang mahalaga at ibinuhos sa kanyang ulo sapagkat mantalang siya nakaupo sa pagkain. Sa verse 8, datapat nang makita ito ng mga alagad ay nagagalit sila na nagsasabi, ano ang layo ng pag-aksayan ito? O bakit ikinyaksaya? Sa verse 10, datapat nang mahalata ito na Jesus ay sinabi sa kanila, bakit ninyo binabagabag ang babae? Sabat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. Verse 11,
sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha, dapat ako'y hindi. Laging nasa inyo. Verse 12, yan. Sapagkat sa pagbubuhos niya nitong unggwento sa aking katawan ay ginawa niya ito upang ihanda ko sa paglilibing. Sa verse 13, katotohanan sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alala sa kanya. Kita niyo po, yung mga maulad na tao, hindi sinaysay ito hanggang ngayon. Pero itong ginawa ng babaeng ito, sabi niya sasaysayin ito maaalala, mabibigyan ng pagpapahalaga. So ngayon, ang mga politiko ay napunta sa mga barabarangay at sinasabi lang marami sila nagawa. Pero sa harapan ng Diyos, yung mga ginawa na rejected, lalo ko pagmamalaki mo. So madami kang pwedeng sabihin na mahalaga, o diba? Pero sa harapan ng Diyos, sasabihin sa iyo ng Panginoon, rejected din lahat ng ginawa mo. O kahit yung mabubuting ginawa mo, kung ito ay hindi ayon sa puso mo, rejected iyon. O pero man, dami mong ginawa. Diba? O pinansin natin yung sa tingin natin ay mahalaga, pero sa harapan pala ng Diyos, yung inakala natin mahalaga ay hindi pala mahalaga. At yung inakala natin hindi mahalaga para sa harapan ng Diyos. Ngayon ang buhay natin mga kapatid ay hindi pansinin hindi mahalaga sa mundo pero mahalaga sa Diyos. Ngayon kapatid ko, ano man ang yung nangyayari sa buhay mo, isipin mo lang ito, mahal ka ng Panginoon, pinapahalagan ka ng Panginoon. Sana ngayong umaga tingnan mo lagi yung tingin ng Diyos. Ano bang tingin sa iyo ng Panginoon? Kung sa tingin ng tao at ikay Kristiyano at ikaw ay hindi mahalaga para sa kanila, yun ang pinapahalaga ng Diyos. Kaya pala sinabi ni Paul, yung bahagi ng katawan, yung hindi gaano mahalaga, yun, hindi pinapansin. Katulad ng yung puwet nagreklamo do sa yung buong katawan, yung katawan ng tao, nagpayabangan yung bahagi ng katawan. Sabi nung isa sabi nung ulo, mas mataas ako sa iyo. Kasi ako nag-iisip. Sabi ng kamay, kung wala naman yung kamay, wala rin yung paa rin yun. So, yun, yung kuko may gamit din yan. Pero alam niyo, ang pinaka nagreklamo sa kanila ay yung puwet, kasi hindi nga naman pinapansin. O, di ba? Pero nung ginawa ngayon, kaya kailan na pinansin, sila ay hindi na mag-function yung puwet, kasi hindi na dumumi, yan. Kaya lahat sila naapektuhan. Saka lang pinapansin yung hindi mahalaga nung kailangan nila. Minsan ganun tayo Mahalaga ka lang sa tao kapag kailangan ka. So, dapat pa hindi ganito, So, tandaan po natin ng Panginoon, lagi siya nagpapahalaga. Kung hindi ka man kailangan ng tao, kailangan ka rin ng Panginoon. Mahalaga ka sa Panginoon at mahal na mahal ka ng Diyos. So, kaya mula noon, yung mga bahagi ng katawan, nagkasundo-sundo sila. O, diba? At hindi na pinupuna si Puwet ngayon. Kasi ang kalan po na kay Puwet, pangit si Puwet. Diba? Mababang uri. Kasi yung bakal na naman dumi yan, diba? Pero ang problema ay hindi naglabas ng dumi, lahat sila ay nahirapan. Kaya pinansin nila yung Puwet at binigyan ng emphasis yung na ito pala yung napakalaga. Alam niyo, ibig sabihin, lahat ng bahagi ng katawan natin ay napakalaga. Kahit kuko mo, buhok mo, napakalaga niya. Diba? So, nagpapaganda mo yung pilik, napakalaga niya. Naman kung wala ang pilik po, mga kapatid, ay ano mangyayari? Biglang papasok sa mata mo yung dumi. Yun. Itong kuko natin, napakalaga niya. Nagpapaganda din ng katawan niya. Di po ba? Nagbablog pa ako, sandali. So, kaya nga po, katulad ng kamay natin, mahalaga ito, daliri mo, napakaganda niya, lahat ng bagay na tanong, lalo yung bituka mo, mahalaga yan. Yung iba yung kidney mo, napakalaga niyan. Without kidney, yan yung hindi natin nakikita, di ba? Di ba? Hindi nakikita yan. Kasi pag tingnan mo, mapapangitan ka pa nga pero hindi mo alam na may function yan. Di ba? Mahalaga yung bato. Kasi pag wala yung bato, siguradong hindi magsasala ng duming tubig yan. Kaya yung paglabas niya, lahat ng nalabas niyan ay maganda na po.
Di ba, pag binuksan mo yung tao, kaya kita mo sa mga maganda lang ito sa ating tingin, Pero pag tinignan mo yung loob ng katawan mo, napapangitan ka. Yung kidney, pangit ng tingnan yan eh. Di po ba? Pero yun pala ang mahalaga. So, ganun din po sa salita po ng Panginoon po. So, sana, meron tayo natutunan, tayo po'y manalangin, mapagpalang Diyos na mapangisalat. Salamat sa araw na ito. Salamat po sa turo mo, Panginoong Hesus, na may nauna na mauhuli at may huling mauuna, Panginoon. Sa pagdating ng panahon, ipapakita mo, Panginoon, na yung mahalaga sa tao ay hindi pala mahalaga sa iyo, Panginoon. Your ways are not your ways. Your ways are not our ways. And your thoughts are not our thoughts, Panginoon. Kagaya po ni Saul, siya po ay makisig, magandang lalaki, matipuno, pero rejected sa iyong harapan. Pero sa David po, Panginoon, hindi po siya makisig, at siya po ay napakaliit, Panginoon. Payat, o Diyos, pero Panginoon, yun ang kinalingan mo, Panginoon. Maraming salamat. Nawa, makita po namin yung pinapahalagan mo, hindi yung nakikita ng mata po namin. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen.